Salamat mga pare. Nag-ambag kayo sa pagtatayo ng aking bagong bahay. Ang iba't ibang industriya ng ating Binhai Hall ay lahat pinausbong mo. Azi, huwag ka nang mag-alala sa amin. Oo nga, Aze. Nakita mo na ba ang iyong nobya? Sabihin nila, mula pagkabata siya ay lumaki sa lungsod. Talaga bang papakasalan ka niya sa ating nayon? Narinig ko sa kaibigan ngayon sa lungsod, may isang pamilyang G na ikakasal din ngayon. Iisa ba itong pamilyang G? Oo nga, ang nobya mo ay apelidong G din. Talaga bang ganoon kasabay? May iba pa bang kapatid na babae ang pamilyang G? Itigil na ninyo ang pag-aalala. Ang kasal na ito ay pinangangasiwaan ng aking ate. Tulungan ninyo akong tapusin ang bagong bahay na ito. Huwag maantala ang kasal sa simula ng susunod na taon. Tara, sige. Hindi. Pasok po. Tatay, ang kasal ni Ji Euro at Jiang Ze ay hindi ngayon. Bakit mo ako dinaya? Dahil nandoon ka na, hindi na kita lilihim. Ang kasal ni Euro sa pamilyang Jiang ay sa simula ng susunod na taon. Bakit ganito? Dahil ang kasal mo sa pamilyang Zhou ay ngayon. Si Euro ang pumalit sa iyo upang pakasalan si Zhou Mingxuan. At ang pamilyang Zhou ay hindi alam ang pagpapalit ng magiging asawa. Para kay Euro makapag-asawa ng maayos sa pamilyang Zhou, kailangan mo nang ipaalis ka sa probinsya. Natatakot ka bang magulo ako roon? At mapahiya ang pamilyang G, di ba? Anong pamilyang G? Kahit malayo ka na sa amin, miyembro ka pa rin ng pamilyang G. Tama na. Ako lang ay isang kasangkapan na basta na lang itatapon. Gayunpaman, ang pangarap ni Ji Euro na maging mayaman ay malapit nang masira. At saka, dobleng saya, ang aking ina, naghirap sa buong buhay, at nag-ipon ng ari-arian, ay malapit nang. Ah, ikaw Jishong, naglakas loob kang palihim tumawag kay GQ. Ibaba mo na agad. Mula ngayon, ang iyong anak na babae ay si Euro lamang natin. Ang relasyon nating mag-ama ay nagtatapos dito. Ang iyong paboritismo sa loob ng maraming taon ay tiyak na babalik sa iyo. Ingatan mong mabuti ang mana na iniwan ng aking ina sa iyo. Maaari mo ba akong dalhin kay Jiang Zi? Sumama ka sa akin. Salamat. Tatay, nanay. Narinig ko, hindi ba may isa pang anak na babae ang pamilya G? Ngayong araw ay ikakasal ako kay GQ. Bakit wala siya? Siya, medyo may sakit siya. Natatakot ako na masira niya ang kasal natin. Kaya pinapanta ko na lang siya sa bahay at maghintay. Sige. Tatay, nanay. Sinabi ng nanay ko na pumunta muna ako sa kanya. Buti na lang si Zhou Mingxuan, hindi kilala si Euro natin at si GQ na ikatlong anak na babae. Kung hindi, itong kasal talaga namang hindi mapapalitan. Tama. Euro, Itay, bukas, ang lahat ng ari-arian ng pamilya G ay ibibigay ko sa iyo para mataas ang tingin sa iyo sa pamilya Zhou at maging isang mayamang asawa. Salamat, Itay. At salamat din kay GQ na kapatid na babae sa pagpapakasal para sa akin sa probinsya. Fang, ito ba talaga ang daan papunta sa Binhai Village? Bakit parang lalong nagiging liblib? Dadalhin kita diretso kay Kuya Aze. Sandali lang. Hayaan mo siyang maghatid sa'yo pa uwi. Malapit nang magdilim. Nagtatrabaho pa ba sina Jiang Zi? Ang hirap ng buhay nila. Bumaba ka mamaya. Ikaw na mismo ang magtanong sa kanya. Nandito ako. Babantayan ko ang gamit mo. Bilisan mo! Pumunta ka na! Si Kuya Aze ay nasa ibaba ngayon. Tinutulungan ng mga taga-nayon na mag-livestream magbenta ng mga produkto dagat. Dali, tingnan mo. Bilisan mo. Pumunta ka na.
Hindi ko inakala na ang unang pagkikita ko sa mapapangasawa ay sa ganitong lugar na disyerto at walang tao. Si Kuya Aze at ako ay magkaibigan mula pagkabata. Walang sino man ang makikipag-agawan sa akin. Wala namang nagmamahal sa iyo, GQ, dahil wala kang mga magulang. 3 sa dagat. Walang hahanap sa iyo. Itong ulan sa binhay, talagang bigla na lang umuulan. Hindi ko alam kung ang bahay kasal ko matatapos ba ngayong taon. Buti na lang hindi ka pumunta sa dalampasigan ngayon. Kung hindi, maaaring ma-stranded ka sa batuhan. Iyon ay magiging masama. Oo nga, malalaki ang alon doon ngayon. Kung may tao doon ngayon, tiyak na dadalhin ng alon. Aze, tingnan mo kung sapat na ito. Ate, ano ang laman nito? Ito si ate ay para kay Euro, pero ang pamilya G sa lungsod, kahit papaano ay mayayaman. Hindi ko alam kung kaya niya pahalagahan ang mga ito. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Ito ang ina na nag-ayos ng kasal ko maraming taon na hindi pa nagkikita. Kaya sa mga susunod na araw, pumunta tayo sa lungsod, bisitahin ang pamilya. G, alamin kung ano talaga ang nangyayari. Si, tawag mula sa iyong magiging biyenan. Hindi ba malapit na ang kasal? Malamang gusto pag-usapan ang kasal. Hyoji, ano iyon? Sa oras na ito, ang aking pangalawang anak na si GQ dumating na siguro sa inyong bahay at sinabi na sa inyo ang lahat. GQ, hindi ba iyon ang kapatid ni Euro? Pumunta rin siya sa Binhay Village. Hyoji, anong ibig sabihin ng sinabi mo? Kailan si GQ napunta sa amin? Panindigan ni Zhao Fangfang na niloko ako, ang sama ng panahon, kung si Jiang Ze nasa dagat, matagal nang tinangay ng alon. Patay na rin ang cellphone. Hindi ko alam ang daan papunta sa Binhay Village. Ano ang gagawin ko? Ano? Sinasabi mo na ibinigay mo si Euro sa iba? At ang iyong isa pang anak na babae si GQ? Ang papalit na ikakasal? Tama. Sa madaling salita, ganyan talaga. Hindi pwede si Euro na magdusa sa probinsya. Ibig sabihin, dumating na si GQ sa baryo natin at matagal na siyang nandito. Ate, ang dilim ng labas at malakas ang ulan. Saan kaya siya pupunta? Saklolo! Saklolo ako! Saklolo. Ang pamilya Jiang ninyo ay pulubi talaga, mga taga-probinsya. Kaya huwag na kayong mamili pa. Pero kung ang kapatid mong lalaki ay ayaw pakasalan si GQ, pakasal man siya sa iba, huwag mo siyang ibalik dito. Tama na, iyan na. Sandali? Ate, kailangan kong lumabas at maghanap ng tao. Nag-aalala ako na baka may nangyari sa kanya. Ang lakas ng ulan. Saan ka hahanap? Yichiu? Yichiu? Yon si Chao Fangfang. Kuya Aze, ate yun. Kakapunta ko lang sana sa bahay nyo. Saan kayo pupunta? Pagbalik mo mula sa pier, may nakita ka bang babaeng hindi mo kilala? Edad, malamang kaedad mo lang. Alam ba nila ang tungkol kay GQ? Itong brotse? Ito ay mula sa daan na napulot kong brotse. Kuya Aze, pumunta tayo sa bahay nyo. Ito ay ginagamit sa kasal. Sa kanya kaya ito ni GQ? Chao Fangfang. Nakita mo ba siya kanina? Nasaan si GQ? Saan ba talaga siya? Ang
Ang pasukan ng baryo sa tabing dagat. Nasaan ba talaga? Mamamatay ba ako ngayon dito? Tulungan niyo ako. Aze, huwag kang magalit. Sasamahan kita para hanapin siya, hindi ba sapat? Bilisan mo, maulan at madulas ang daan. Hindi naman kabisado ni GQ ang daan sa baryo. Sana walang mangyaring masama. Bilisan mo. Yichu. 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 Nasaan ka? Yichu. 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 Hindi pa ako nakakita kay Aze na ganyan kabilis mag-alala sa isang tao. Hindi ba siya ay isang mapapangakong hindi pa nagkikita? At pinalitan pa ang ikakasal? Tama lang, mamatay siya. Yikiyu, nasaan ka? Ate, okay ka lang? Na-spray ng pa ako. Huwag mo na akong intindihin. Bilisan mong hanapin si GQ. Siya ay isang dayo na babae sa liblib na lugar na ito. Tiyak na takot na takot. Sabihin mo? Saan mo siya dinala? Ako? Hindi ko talaga niloko si Ate GQ. Siya ang nagsabing gusto niyang sumama sa akin upang tingnan ang paligid. Kaya ko siya isinama. Nagsisinungaling ka na naman. Aze, pakawalan mo ako. Ang sakit. Pangpang si GQ ngayon, kung may mangyaring masama sa kanya, mapupunta ka sa bilangguan. Bilangguan? Bakit hindi mo sabihin ang totoo? Ako? Hindi ko kayo niloloko? Ang huli kong pagkakita kay GQ ay doon sa may bandang iyon. Iuwi ninyo ang ate ko. Ako at si Zhao Fangfang ang hahanap. Aze, nasasaktan mo ako. Tingnan ninyo, may tao sa dalampasigan. Yichu. Azhe, mag-ingat kayo. Kuya Aze, huwag kang pumunta. Ang laki ng alon kasi gabi na. Para kay GQ, kukunin mo ba ang buhay mo? Dahil napangasawa na niya si Jiang, miyembro na siya ng pamilya Jiang. Bitawan mo. Nakasuot siya ng pulang damit pangkasal, siguradong si GQ iyon. Yichu. Ang lakas ng hangin at alon buhay pa pala siya. Kahit na swerte ka, hindi ko hahayaan na agawin mo si Kuya Azhe. Yichu. Yichu. Ikaw pala. Maaga pumanaw ang mga magulang ngayon, mahirap lang akong estudyante. Ano ba ang gagawin para makakuha ng 100,000 piso para maoperahan si ate? Ingat. Baliw ka ba? Wala naman akong kwenta sa buhay. Ano ba yan? Sa tingin ko, kasing edad mo, halos katulad ng akin. Tumakas ang girlfriend mo kasamang ibang lalaki. Anong sinasabi mo? Napakahirap ng pamilya ko. Sinong babae rito ang may gusto sa akin? May problema ba sa inyo? Si ate lang ang pamilya ko. Hindi ko talaga alam. Paano ko makakaya ang pambayad sa operasyon? Pero, hindi mo pwedeng ipagwalang bahala ang buhay. Non? Si nanay ay dahil din hindi na operahan sa tamang oras, kaya siya namatay. Ito ang premyo na nakuha ko sa kompetisyon sa disenyo ng espasyo na napanalunan ko. Gamitin mo muna ito. Ito. Hindi ko ito pwedeng kunin. Ikaw na lalaki, anong pinag-aatubili mo? Tandaan mo, sa hinaharap, anuman ang mangyari, huwag mong baliwalain ang iyong buhay. Hanggat nabubuhay, may pag-asa. Narinig mo ba? Siguradong gusto mo ulit kunin ang premyo ko.
para bilhan ng mamahaling bagay si Jiro. Pumunta ka na sa ate mo at bayaran ng kanyang operasyon. Sandali. Magpalitan tayo ng numero. Kapag may pera na ako siguradong babayaran kita. Kung hindi man ito ibigay sa'yo, may kukuha rin ito. Wala nang bayaran kung magkita tayo sa ibang pagkakataon. Kung may tadhana, tiyak na magkikita tayo. 5 taon na, hindi ko inaasahan na magkita tayong muli sa pamamagitan ng kasunduan sa kasal. Sino ka? GQ, kayanin mo, ihahatid na kita pa uwi. Ang liwanag. Nasa langit na ba ako? Mali. Ito ang Binhay Village. Buhay pa ako. QQ, gising ka na, halika, uminom ng mainit na tubig kagabi sa tabing dagat, napakatagal kang nahanginan, nilamig ka siguro. Paumanhin, ikaw ba? Ako ang ate ni Jiangze. May ate pala si Jiangze? Mukhang mabait naman. Hindi ko alam kung madaling pakisamahan. Baka hindi ka sanay tumira sa lumang bahay namin dito. Itong Sea View Bed and Breakfast. Amin ito ng kapatid ko. Mas maganda ang paligid. Pwede kang pansamantalang tumira dito. Anong nangyayari? Ang ganda ng bed and breakfast na ito. Sa pamilya Jiang ito. Ito, may mali sa simula. Hindi ba mahirap ang pamilya Jiang? Kailangan mong magpakasal, gusto mo man, o hindi. Bukas kailangan mong ipamalit kay Euro magpakasal sa probinsyang Jiang. Tatay, ang kasunduan ng nanay ko para sa akin. Pero ang sabi ay, pamilya Zhou. Sisiin mo ang pamilya Jiang. Ang matatanda ay maagang namatay at ang mga bata ay hindi umunlad. Hanggang ngayon magsasaka pa rin. Ang ate mo, hindi siya maaring maghirap sa probinsya. Ikaw na lang ang pumalit sa kanya. Ako. Anak, ganyan ang iniisip mo. Kung magpakasal ka doon, walang biyenan, kaya walang pagsasakitan, at maganda ang hangin sa probinsya. At isa itong maliit na baryo sa tabing dagat. Kung magpakasal ka doon, maging mangingisdang babae, hindi ba maganda rin? Oo nga. Medyo mabaho. Chu-chu. Ang pamilya Jiang ay walang negosyo, walang kayamanan. Mahina ang katawan ng ate mo. Hindi siya maaaring magdusa doon. Dito, doon, at doon sa malayo. Lahat ito ay pinangunahan ni Aziz na ginawang bed and breakfast. Kaming magkapatid, may bahagi kami. Ito, ang dami pala. Diyos ko, hindi ito paghihirap. Napalitan ako ng kasal sa isang nakatagong mayamang magsasaka. Yung isa, bundok ang view. Dito naman, dagat ang view. Kung alin ang gusto mo, yun ang tirahan mo. Saan yan mahirap? Ang yaman naman nito, sobra. Parang may bagong pag-asa pagkatapos ng dilim. Ang buhay ko, GQ, sa wakas, umangat na. Chu, ang trato ng pamilya mo sa'yo, alam na namin. Nitong mga nakaraang taon, tiyak na marami kang pinagdaan ng hirap. Bukas ang aming isipan. Kung gusto mo, ayaw mong pakasalan ng kapatid ko, hindi ka namin pipilitin. Dahil lumaki ka sa lungsod mula pagkabata, baka hindi ka sanay manirahan sa aming probinsya. Hindi. Wala akong ganoong intensyon. Kung ganoon, papakasalan mo na si AZ? Ngayon, hindi na ako makakabalik sa pamilya G. Si ate yun ay tapat sa akin. Basta si Jiangze ay may mabuting pagkatao. Sa probinsya, makikipagnegosyo sa kanila. Siguradong hindi naman masama kumpara sa syudad. Chuchu? Ha? Oo, pumapayag ako. Ang galing! Tutuloy na ako. Ihahanda ang kasal ninyo para sa handaan. Simula ngayon, ang pamilya G at ako, wala nang anumang relasyon. Sana, lahat ay ang pinakamabuting plano. Chu, tingnan mo. Ito? Ano ito? Maaga kasing namatay ang mga magulang namin. Ako na ang parang ina nila. Ang mga ito naman, bilang ate ni Jiangze, ang handog ko sa iyo bilang bigay kasal.
Kung sakaling si AZ ay magalit sa iyo, sabihin mo sa akin, ate mo, ako ang magsasaway sa kanya. Ang daming gintong pulseras. Magkano kaya yan? Ang bigat! Nakakainis. Dapat sana akin ang mga ito. Kasalanan ng pamilya G ninyo. May tao ba sa labas? Pupunta ako sa lungsod at magrereklamo sa pamilya Joe na nag-asawa sila ng isang asawang pinalitan. Sa oras na iyon, hayaang kunin ng pamilya Joe si GQ pabalik at saka ang kanyang ate ayaw naman talagang magpakasal. Sa oras na iyon, si Aze kuya, akin pa rin si Zhao Fangfang. Si Aze ay nagmamasid sa construction site. Sasamahan kita mamaya para makita siya. Construction site? Gagawa ba ng bagong homestay? Siya ay ginagawa ang inyong bahay kasal. Ate, hindi ba't? May bahay naman tayo. Ang lumang bahay na ito ay iniwan ng mga nakatatanda sa pamilya. Ako at si Aze, sanay na kami at may attachment. Ako, natatakot akong hindi ka masanay. Ate, gusto kitang kasama. Salamat at pinapahalagahan mo ako. Sa totoo lang, may matutuluyan na ako. Sapat na iyon. Wala na akong ibang hiling. QQ, kailangan mong iwanan ang pakiramdam ng kawalang karapatan na dala ng iyong pamilya. Ngayong nasa pamilya diyan ka na, ang mga susunod na araw ay magiging maganda. Ate, simula nang mawala ang nanay ko, wala nang nagmamahal sa akin ng ganito. Kunin mo ito. Ito ay ang bigay kasal na 888,000. Ito ay bigay ng ate sa iyo. Hindi ate. Ang dami nito. Hindi ko matanggap. Ang sinabi ko sa iyo kanina, nakalimutan mo na naman? Tandaan mo, bilang manugang ng pamilya Jiang, karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay. Isasama kita para makita si Aze. Sa daan, makikilala mo ang Binhai Village. Tara. Sa paglalakad na ito, ang Binhai Village natin ay maunlad na. May nag-guide ba? Sino ang may-ari sa likod? Mga investor at iba pa. Ang tanging may-ari ay ang ating nayon, ang tanging graduate ng kolehiyo, ang iyong magiging asawa, si Jiang Ze. Siya ang nagpasimula ng lahat? Tama, hindi lang iyong mga homestay na nakikita mo, tulad ng live selling ng seafood, tour, at team building, ginagawa rin iyon ni Aze. Lahat siya? Gaano siya kayaman? Mga ilang bilyon lang. Bilyon? Tahimik lang, hindi alam ng iba na si Aze ang may-ari sa likod ng ating nayon. QQ, kapag pumunta ka sa lungsod, huwag mong sasabihin sa iba. Huwag ipagkalat ang yaman. Naiintindihan ko. Tara, nandyan si Aze sa bagong bahay. Diyos ko, talagang nakakuha ako ng malaking swerte. Kung alam ni Jiyuro na ang pamilya Jiang ay napakayaman, siguradong hindi niya. Ipipilit akong magpalit ng kasal. Tara na. Aze, dinala ko si QQ para makita ka. Ang mukha na ito, parang nakita ko na ba? Saan ko ito nakita? Ingat! Naku! Ito ang perpektong mapapangasawa. Naging realidad na ba? May pera, gwapo, at may karera. Ang lakas pa ng bewang. May abs pa. Sobrang perpekto talaga. Ikaw, nagdugo ang ilong mo. Dito naman sa tabing dagat, hindi tuyo. Bakit nagdugo pa ang ilong? Masyado bang excited? Kaya nga si Aze ang pambato ng baryo. Sa unang pagkikita pa lang ng babae, hindi na kinaya. Aze, kailan mo kami iimbitahin sa salo-salo ng kasal? Depende sa ate ko. Kumusta ako si Yikiyu? Kumusta? Ang kurso ko sa kolehiyo ay interior design. Kung may homestay ang barangay o iba pang espasyo na nangangailangan ng disenyo, pwede akong tumulong. Alam ko? Alam mo, ito ang aking sinalihan na space design contest at napanalunan ko. Gamitin mo muna ito. Si Aze, kay GQ ay maraming alam. 5 taon lang tayong hindi nagkita. Bakit? Bigla kang nahiya. GQ, tingnan mo kung gaano kaalala si Aze sa iyo. Unang pagkikita pa lang, parang matagal na kayong magkakilala.
Hindi saan ba talaga ako nakakita ng mukha na ito? Baka sa TikTok live? Utak, mag-isip ka. Pipili ako ng araw agad para sa piging ng kasal ninyo. QQ, ang meron si Jiro, makukuha mo rin? Salamat, ate. Si Jiro, malamang hindi niya akalain kailanman. Ako ay napulot ang sobrang gwapo at mayamang asawa. Nakapagpalit ng asawa kay GQ. Tama ang napangasawa. Hindi na pupunta sa probinsya. Sa munting nayo ng mangingisda na magdusa. Sobrang sarap sa pakiramdam. GQ. Tinawag mo ako. At ano pa? Sa pamilya nyo ba, may dalawa pang GQ? Ang bobo kong utak. Halos hindi ko na naintindihan. Pumalit ako kay GQ para pakasal sa pamilya Joe. Ngayon ako na si GQ. Ming Xuan, hindi mo ba itinuro sa kanya ang mga patakaran ng pamilya Zhou? Ma, si GQ naman ay. Anong ay? Simula nang pakasalan niya si Ming Xuan, araw-araw siyang lumalabas para mamili. Ang kalagayan ng pamilya Zhou ngayon alam ba niya? Ma, ano bang sinasabi mo? Anong nangyayari? Ano na ang nangyari sa pamilya Joe? Anong problema sa pinensya? Ano bang nangyayari, Mingshan? Ang pera para sa bag na gusto kong bilhin, pakialaman pa ng nanay mo. Gusto ba niyang gamitin ko ang aking dote? Hindi, ang nanay natin. Ay hindi yon ang ibig sabihin. Ano iyon? Nakakainis. Kung hindi dahil sa utang ng kumpanya, na kailangan bayaran gamit ang pera ng pamilya nyo, walang gugustuhing magpakasal sa'yo. GQ. Pagkatapos kong graduate sa kolehiyo, umuwi ako para magnegosyo. Kahit marami akong natulungang mga taga-nayon at kumita ng milyon. Pero sa labas, Sabi ng iba, lahat ng kita ng Binhay Village ay pag-aari ng isang misteryosong boss, at ang mga taga-nayon ay empleyado lang. Ang pamilya Jiangyo ay napakahirap din. Iyon ang gusto mong sabihin, di ba? Alam ko na lahat yan. Sinabi na sa akin ng ate ko. Huwag ipagkalat ang yaman. Naiintindihan ko. GQ. Ang kalagayan ko ay ganito. Gusto mo bang sumama sa akin? Tatay, siguradong hindi maganda yan. Sabihin mo na. Anong ugali yan? Bakit nung napangasawa mo ang taga-probinsya, lalo kang naging bastos? Hindi ka man lang tumawag ng tatay. Ang tunay mong anak ay si Jiro lang. Sa puso mo, isa lang akong kasangkapan na kinaiinisan at pwedeng itapon sa probinsya. Iyon lang. Ikaw. Tama na. Tama na. Tatanong kita. Sabi mo sa mensahe na itago ko ang mana ng nanay mo. At sinabi mo ring may masamang mangyayari sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ang iyong pagtatangi sa loob ng maraming taon ay sasapit sa iyo. Ingatan mong mabuti ang mana na iniwan ng nanay ko sa iyo. Magsalita ka. May itinatago ka ba sa amin? Hindi ko na uulitin ang magandang salita. Ang mana na iniwan sa akin ng nanay ko. Wala kang ibibigay sa akin kahit isang sentimo. Mabuti na rin na wala. Anong mabuti na ring nawala? Ang perang iyon ay na ibinigay ko na sa ate mo bilang dote. Wala akong kahit anong dote. At may lakas ka pa ng loob na banggitin ang dote sa akin. At pinalayas na ako ng pamilya mo. Pinalayas na ako. Huwag na akong guluhin pa. Ikaw. GQ. Ang lugar na may pag-ibig ang tunay na tahanan. Magalit sa mga taong ito. Hindi ito sulit. Oo nga. Mayroon akong napakabuting asawa at pamilya ng asawa ko. Hindi na kailangan makipag-away sa pamilya G makipaggulo. Ano na naman itong gulo mo? Bawal ka nang bumalik sa bayan. Huwag mong guluhin ang ate mo sa kanyang buhay may asawa. At higit sa lahat, huwag mong hayaang malaman ng pamilya Zhou ang pagpapalit ng asawa ninyo. Muli kang naninindigan para kay Jiro na mapagkunwari. Ikaw. Anong ginagawa mo? Ang mga taong laging nagpapagalit sa iyo at nagpapalungkot dapat i-block na lang. Eto. Ayos na. Malamang tapos na si ate magluto. Uwi na tayo. Mayroong napakabait at mapagmahal na gwapong asawa. Pero hindi mo iyon pinakasalan. Si Jiro ay pinili pang pakasalan ng pamilya Zhou na malapit ng mabangkarote. Babe. Magsalita ka naman, Mingshan. Ang pananalapi ng pamilya Joe, may problema ba talaga? Wala. Kanina, si nanay lang ay. Madam Ginoo May, isang tao, mula sa Coastal Village, naghihintay sa gate. Coastal Village, lalaki ba o babae? Babae po.
Mukhang kasing edad ni Madam siguradong kaedad. Ano? Baka si GQ? Sandali lang. Sasabihin ko sa pamilya Joe ang totoo tungkol kay GQ at sa atin niya ang pagpapalit ng asawa. Pagkatapos, si Kuya Z ay akin na lang. GQ, bakit ka nag-aalala? Kilala mo ba ang mga taga Binhay Village? Imposible. Sabi mo sa akin dati, ayaw mong pumunta sa probinsya. Ang Binhay Village na ito, may mga kamag-anak ba kayo ng pamilyang G doon? Wala. Ako lang ay, talaga bang si GQ ang dumating para sa akin? Gusto niyang magpalit ulit tayo. Hindi. Ayaw kong magpakasal sa maliit na fishing village na iyon. Gusto kong maging Mrs. Joe ng pamilya Joe. Ginoo. Tingnan ninyo, papasukin ba natin siya? Ako na. Sasalubungin ko siya. Ming Xuan, si GQ ay mukhang nag-aalala. May problema ba siya? Itinatago sa atin. Hindi mahalaga. Sa ngayon, dapat mabilis nating makuha ang pera ni Jishong na ibibigay sa kanya at ilipat sa ating pamilyang Joe. Ang utang ng ating kumpanya ay dapat bayaran. Oo. Kung walang pondo ang kumpanya, ang proyekto sa Bulao Village na pagpapaunlad at pagtatayo ay hindi rin ibibigay sa atin. Naghahanda ako na bumisita sa lalong madaling panahon. Ang boss sa likod ng nayo ng Binhay. Sabihin na 3 taon lang ang ginamit niya para gawing ang Binhay Village. Mula sa isang maliit na fishing village, naging isa sa nangungunang 10 resort sa buong probinsya. Gusto kong matuto mula sa kanya ang pagsasaayos ng lumang nayon. Palihim akong nagtanong sa kaibigan. Ang taong ito ay misteryoso. Walang nakaalam kung sino siya. Nakausap ko na ang kapitan ng Binhay Village. Nakipag-usap na. Sabihin niya, bibigyan tayo ng sagot sa gabi. Maghintay muna tayo. Kung tutuusin, ang financial loophole ng ating kumpanya, ay hindi pa napupunan. Taga Binhay Village ka. Oo, tama. Sa iyong edad at itsura, malamang ikaw ang ate ni GQ, di ba? Ikaw, ano ang sinasabi mong kalokohan? Ako si GQ. Kung wala kang ibang gagawin, umalis ka na at bumalik sa probinsya. Palayasin siya. Labas. Ano ang ginagawa mo? Labas. Gusto kong makita ang namamahala sa pamilya Joe. Bitawan mo ako. Labas. Hawakan ninyo siya. Labas. Ano ang ginagawa ninyo? Anong nangyayari? Ikaw ba ang binata ng pamilya Joe? Ang babaeng ito na pinakasalan mo ay hindi talaga si GQ. Hindi si GQ. Itong babaeng pinakasalan mo talaga ay hindi si GQ. Hindi si GQ. Ikaw na babaeng taga-bukid, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ngayon ay talagang, pupunitin ko ang bibig mo. Ikaw na pekeng GQ ginagawa mo pero ayaw mong panagutan, di ba? Hindi ba ikaw ay ayaw mong magpakasal sa baryo namin? Kung kaya mo, huwag mong hayaang magpakasal ang kapatid mong babae doon. Tumahimik ka. Ano pang hinihintay mo? Palayasin mo siya. Ming Xuan, hindi kaya siya ay mula sa pamilya G? Isa pang anak na babae? Bahala na kung sino siya. Basta ang ari-arian ng pamilya G ay nasa kanya, okay na. Oo. Kahit na siya ay si G Euro, wala ring problema. Tama na. Ikaw na babaeng taga-bukid. Bumalik ka sa pinanggalingan mo, bilis, umalis ka na. Ayos ka lang ba? Hindi ka naman nagasgas ng munting sinta na ito? Gusto mo bang magpa-check up sa ospital? Baka sakaling ang munting sinta na ito ay may virus ay hindi maganda. Ang ina at anak na iyon ay talagang pinili akong pagkatiwalaan. Naloko kayong lahat, siya ay hindi talaga si GQ. Siya ang ate ni GQ G Euro. Mingshen, ako. Alam ko. Umuwi ka muna kasama si nanay. Ako muna ang mag-aasikaso sa munting sinta na ito at palalayasin ko na siya. Ikaw, hindi ka pwedeng umalis. Bumalik ka agad sa baryo at kunin mo ang kapatid mong babae. Huwag mong hayaang sumunod siya kay Aze. Tama na. Sinasabi ko sa'yo, ito ay lungsod. Hindi ito ang Binhay Village ninyo. Kung hindi ka paaalis, maaari kitang isumbong. Pagpasok ng walang pahintulot, sadyang sirain ang reputasyon ng asawa ko. Mabuti isumbong mo. Tingnan natin, itong asawa mo, kung siya ba ay si GQ o si G Euro. Ikaw. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo?
Sinasabi ko sa'yo. Sino ang asawa ko? Alam na alam ko. Ikaw, babaeng taga-baryo, huwag kang makialam sa aming pamilya. Umalis ka na. Ang ibig mong sabihin, kahit alam mo na siya ay hindi ang iyong orihinal na mapapakasalan, wala ka bang pakialam? Usapin ng mga taga-lungsod. Anong pakialam mo, babaeng taga-baryo? Ang dumi. Umuwi ka na sa inyong maliit na fishing village. Umalis. Siya ay sa kanyang sariling mapapakasalan, talagang walang pakialam. Hindi pwede! Kailangan kong mag-isip ng paraan para umalis si GQ kay Azige. Okay lang, Euro. Basta mahal mo ang anak ko. Kahit sino ka man, basta mapapangasawa ka sa pamilya. Joe, hindi mahalaga. Tama. Basta tayo, tunay na nagmamahalan. Wala kaming pakialam kung 10 taon na, kasunduan sa pagkabata. Sila pala ay, talagang pinapahalagahan ako. Mukhang kailangan kong baguhin ang aking ugali. Maging mabuti sa kanila. Tama nga. At saka, Euro, ikaw din ay sa iyong mga magulang perlas ng kanilang mga palad. Mapapangasawa ka sa aming pamilya ay isang masayang okasyon para sa amin. Salamat, inay, sa hindi pagkagalit, pumalit ako sa aking kapatid na babae. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay GQ. Bakit siya nabaliw? Gusto niyang magpakasal sa probinsya. Bilang kanyang nakatatandang kapatid, para sa kasunduan ng dalawang pamilya. Pumalit ako at nagpakasal sa pamilya Joe. Gayunpaman, matagal ko nang gusto si Mingshen. Kaya't ito ay, nagtatagpo ang mga pusong nagmamahalan. Sige. Basta mahal mo ang aking anak, okay na. Euro. May isang pabor, baka kailangan ko ng tulong mo. Pamilya naman tayo, huwag kang mahiya. Ang kumpanya natin, kamakailan ay nagplano na mag-develop ng resort. Sa aspeto ng pondo, medyo kulang pa. Pwede bang hiramin muna ang dote na ibinigay ng iyong ama? Oo naman. Talaga? Ang buti kong manugang. Kung gayon, makikipag-ugnayan ako agad sa kapitan ng bayan ng Binhai Village. Mag-aayos akong bumisita balang araw. Aze? Kapitan, bakit kayo pumunta ng ganitong oras? Magandang balita. May isang importanteng tao mula sa lungsod na gustong bumisita sa iyo. Sabi raw, gusto niyang matuto mula sa iyo tungkol sa pagdevelop at pagpapaganda ng resort. Manghihingi ng payo. Hindi ba tayo nagkasundo noon na huwag ibunyag ang pagkatao ni AZ sa iba? Noong una, yung mga taong gustong bumisita sa kanya, hindi naman maaasahan. Iba na ito ngayon. Sabi, ang CEO ay mula sa Haicheng, isa sa top 5 na malalaking kumpanya. Top 8? At taga-Haicheng pa? Baka si Joe Mingshuan. Siya hindi naman niya sinabi kung sino. Sabado lang. Gusto niyang mag-develop ng bagong resort. Ang detalye ng proyekto pansamantalang sekreto. Aze, tingnan mo. Ito. Si Aze dati ay nagdala ng mga tao sa ating baryo. Sa pagbabago ng baryo, Binhai ay para ang mga tao sa ating baryo ay gumanda ng husto. Ikaw biglang nakikialam sa bagay ng ibang baryo. Alam ko na ang ibig ninyong sabihin, kaya ako ay sasagot agad sa kanya. Kapitan, sandali. Ano iyon? QQ. Ikaw, sa proyektong ito ng resort, interesado. Talaga naman ito ay isang ganap na bagong pagkakataon. Gusto ko talaga samantalahin ang pagkakataong ito para magsimula mula sa simula matuto tungkol sa pamamahala ng resort. Gayunpaman, kahit na ako ilagay ang sarili ko sa iyong posisyon, sa tingin ko rin dapat subukan. Bakit, QQ? Tingnan mo dati, si Aze ay nag-develop ng Baryo Binhai, ay higit para sa mga taga-baryo. Ngunit ngayon iba, na si Aze ay may sariling karanasan, at ngayon ay may isa pang tamang pagkakataon para mag-practice. Sa tingin ko dapat subukan. Ito, Aze. Anyway, tayong lahat ay susunod sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga taga-baryo ng Baryo Binhai ay pinayaman mo. Ang mga desisyon mo ay susuportahan namin ng buong puso. Isipin mo na para sa sarili mo. Anyway, sapat na ang kinikita ngayon. Ang negosyo sa baryo ngayon ay unti-unting nagiging stable. Hindi na kailangan mong masyadong mag-alala. Sa tingin ko, tama si QQ, Aze. Ikaw ngayon, wala pang 30, at may talento ka sa pagbabago ng lumang baryo. Napaka-talented. Kung may kakayahan, huwag itago. Lumabas ka para makita ng iba. Kung hindi madalas ginagamit ang talento, pakabawiin ng Diyos. Siya? Kung gayon ay mag-set ng oras sa kabilang partido. Ang kabilang partido ay sobrang nagmamadali. Ipapaalam ko agad sa kanila. Uuwi na ako.
Mingshen. Mukhang tawag iyon ng kapitan. Naliligo ako. Sagutin mo na. Baka, papuntahin tayo bukas. Sige. Kumusta? Iyon ang kapitan ng Baryo Binhay. Itong pakitang tao na boses, parang si G. Euro? Naliligo ang asawa ko. Sabihin mo na lang sa akin kung may kailangan ka. Ang Binhay Village namin ang amo sa likod, pumayag na makipagkita sa asawa mo para mag-usap. Kaya, sa oras na yon, Sa weekend na ito, kaya itakda natin sa susunod na weekend. Sa araw na iyon, pumunta kayo sa Binhay Village para hanapin ako. Dadalhin ko kayo upang makita ang amo namin. Sige, sige. Ang galing. Sasabihin ko agad sa asawa ko. Mingshen, napakagandang balita. Sige, ganito na lang, uuwi na ako. Oo nga, Aze, kapag naitakda na ang kasal nyo, matapos naitakda, siguradong ipaalam nyo sa akin. siya. Alis na. Nakapagtataka. Yung boses kanina parang si G. Euro talaga. Ano iyon? Wala. Nag-iisip lang ako kung ang taong darating sa'yo ay kilala ko ba. Kilala mo? Tama na, tama na. Wala namang kinalaman sa pamilya G kaya okay lang. Nasaan ang kapitan? Sabi ko kukuha ako ng tubig para sa kanya. Umalis na ang kapitan. Tapos tinanong pa niya ako tungkol sa kasal ninyo ni QQ, kung anong araw itatakda. Ate, naitakda mo na ba? Nagpatingin na ako sa eksperto, sa weekend na ito. Weekend? Bakit ka nagulat? Ang weekend na ito ang pinakamagandang araw ng taon, at naghahanda pa ako na sasabihin sa inyo mamaya. Ang weekend na ito rin ang araw na darating ang amo na gustong mag-develop ng resort para bisitahin si Aze. Katatakda lang. Ito. Bakit hindi natin sila isabay sa kasal nyo? Para makita din nila kung gaano naging matagumpay ang pagpapaunlad ni Aze sa Binhay Village. QQ, ikaw ang magdesisyon. Susunod ako sa'yo. Kung ang taong darating ay sina G. Euro at asawa niya, maaaring samantalahin ang pagkakataon upang sa kasal ko, makita niya mismo ang pamilya Jiang na hinahamak niya kung gaano nila ako kamahal. Tay, Nay, pupunta ako sa Binhay ngayong weekend. Ano? Pilit nating niloko si GQ para ikaw ang magpakasal sa munting fishing village. Ikaw na mismo ang pumunta doon? Ano ang gagawin mo? Hindi naman nagbago ang isip mo. Gusto mo na namang pakasalan ang mahirap na lalaki? Lumayas ka. Paano naman si Euro natin na hindi maging mayamang asawa ng pamilya Joe para magpakasal sa munting fishing village? Sige, sige. Siyempre hindi ako magpapakasal sa probinsya. Ang pagpunta ko ngayon ay sumama kay Mingshen para sa proyekto. Proyekto? Narinig ko na ang Binhay proyekto ng pagsasaayos ay maganda. Pero ang lihim na amo ay hindi nagpapakita. Si Zhou Mingshuan ay sa kabila nakipag-ugnayan na. Tama, nang marinig ng amo na si Mings Yuan ay darating upang matuto, ay pumayag agad. Ang galing. Ang Zhou Corporation talaga namang sa Haicheng, isa sa nangungunang 5 kumpanya. Talagang may dating. Dahil kay Euro natin, ang Euro natin talagang nagdadala ng swerte sa asawa. Kung si GQ na walang utang na loob ay nag-asawa doon, baka ang Zhou Corporation ay mabangkarote sa araw ding iyon. Si GQ ngayon ay nagpakasal para sa akin sa bahay ng mahirap na taga-bukid. Ayon sa sinabi mo, ang kanilang pamilya ngayon ay lalong naghihirap. Wala kaming pakialam sa kanya. Basta ang buhay ni Euro ay gumaganda na lang. Tama. Huwag mo nang pansinin si GQ na baliw na babae. Sinusumpa pa niya ako. Sinasabi niyang may paborito ka. Magkakarma ako. At sinabi pa niya na ang pera natin ay nawawala ng basta-basta. Puro kalokohan. Nasa akin ang lahat ng pera. At ngayon, balak ko, maglabas ng bahagi, ilagay sa kumpanya ni Mingshen. Hayaan siyang mag-develop ng proyekto ng resort. Ang pera natin ay dadami ng dadami. Tama. Sa tingin ko, si GQ ay naiinggit lang sa'yo. Oo nga, kapag pumunta ka doon sa weekend, sabay mo nang bigyan siya ng leksyon para manatili siyang tahimik sa Binhay Village at huwag siyang maghangad ng pera ng pamilya G. GQ, mamaya, bilang ate mo, tuturuan kita kung paano kumilos. Ngayon, ang Binhay Village na ito ay may ikakasal. Ang maliit na nayong ito
ay napakagrandeng selebrasyon. Hindi kaya, ay konektado sa amo na nakilala natin. May kaugnayan? GQ. GQ. Ang nakababata mong kapatid na babae, talagang ikinasal sa Binhay Village. Bakit dumaan doon? Kahit papaano, siya ang dati kong mapapangasawa. Gusto ko pa ring makita ang itsura niya. Si GQ noong nakaraang linggo ay talagang ikinasal sa mahirap na lalaki. Yung nasa sasakyan, siya ba talaga? QQ, yung meron si G Euro, ang pamilya naming Jiang ay tiyak na hindi papahuli sa kanya. Huwag kang mag-alala, ang mga hirap na naranasan mo sa lungsod ay tapos na. Simula ngayon, magiging maganda na ang mga araw. Tama si AZ at si Ate Yun. Sa lugar lang kung saan mararamdaman ang pag-ibig doon ito, tahanan. Sa hinaharap tutulungan ko talaga si AZ. Ang turismo ng Binhay Village, gagawin kong mas mahusay. G Euro, bakit siya tumatawag? GQ. Ikaw ba kanina ay nasa daan sa tabing dagat sa labas ng Binhay Village? Wala kang pakialam kung nasaan ako. Ako at ang pamilyang G ay wala ng koneksyon. Ikaw. Pumunta ako sa inyong sirasirang baryo para sa proyekto. Mamaya, ako bilang ate, gusto mo bang makita kung ano ang miserableng buhay mo? Proyekto? Sumama ka ba sa asawa mo? Huwag mong pakialaman si Mingshen. Sabi niya, ako ang mahal niya. Mamaya, bawal mong akitin si Mingshen. Talagang silang mag-asawa para bisitahin si AZ. Magsalita ka nga. Kayo ng asawa mo ay nakatira sa anong sirasirang bahay. Mamaya, pagkatapos ko, pupuntahan kita at tatawanan. Panoorin ang kahihiyan? Mamaya, ang mapapahiya ay tiyak na ikaw, ate. Huwag kang magyabang. Sabi ni tatay, blinak mo siya, at isinumpa mo pa kaming mababalisa. Pumunta ako ngayon sa Binhay Village, para turuan ka, ayon kay tatay, kung paano maging tao. Sige, magkita tayo mamaya. Tingnan ko kung paano kayo yuyukod sa asawa ko. Ikaw. Pinisante mo ang tawag ko. Ikaw. Ang relasyon mo at ang kapatid mo, mukhang sobrang sama. Anak siya ng dating asawa ng tatay ko. Siyempre hindi maganda. Joe Mingshen. Sigurado ka bang wala kang interes sa kanya? Hindi. Paano naman mangyayari ni hindi pa kami nagkikita kahit isang beses? Sana nga. Kung hindi, huwag kang umasang makakakuha kahit isang sentimo para sa pag-develop ng resort. Kung hindi dahil sa kailangan ko, ang kayamanan ng pamilya G, mas gugustuhin ko pang maging single kaysa pakasalan ka. Ang cute na ito. GQ. Maghintay ka sa barong-barong mo. Ate, kapag natapos ko na, tuturuan kita kung paano maging tao, para kamuhian ka ng pamilya ng asawa mo, para mabalhado ka. Kumain at uminom ng mabuti, kumain ng marami, bilisan mo bilisan, kain, kain, kain. Aze, hindi ka ba kasal sa simula ng susunod na taon? Bakit? Nauna ng ganito katagal? Hindi naman pwedeng sabihin sa lahat na ako ay kapalit ni G Euro na nagpakasal dito. Tiningnan ko ang araw. Ngayon ang pinakamagandang araw sa nakalipas na 10 taon. Kaya bilisan natin silang ipakasal. Pero AZ, hindi pa natatapos ang bahay niyong ikakasal. Ang asawa mong galing sa lungsod. Masanay ba siya sa lumang bahay natin? Sa baryo natin, maraming magagandang paupahan. Ang aking chuchu pwedeng pumili kung saan siya gusto. Nagpakasal ako sa pamilya Jiang, hindi dahil sa malaking bahay nila. Ako at si AZ ay gagawing maganda ang aming buhay. Iyon ang pinakamaganda. Binabati kita. Binabati kita. Binabati kita. Ang kaya mong magtiis ay magandang asawa. Binabati ko kayong dalawa. AZ, sumama ka sa akin sa bungad ng baryo. Ang mga kamag-anak at kaibigan mula sa ibang lugar, dumating na ang mga regalo nila. Ate, may mga regalo pa? Sobra naman yata. Hindi naman sobra. Kailangan nating talunin si G Euro at ipamukha sa kanya para pagsisihan niya ito ng sobra. AZ, sabay na tayo. Pumunta muna ako. Kayong mga lasenggo, huwag ninyong painumin ng alak, ang aking QQ. Kung gusto mong uminom, pwedeng konti lang. Pero kung may magpapagawa sa'yo ng ayaw mong gawin, suntukin mo lang siya.
Ate ang bahala sa'yo. Sige, susunod ako kay ate. Mauna na ako. Sige, umalis ka na. Tara. Kumain at uminom kayo ng mabuti. Ang baryong ito ay maayos naman ang pag-unlad. Pero nasaan ba talaga ang amo na iyon? Kapitan, hindi niya sinasagot ang tawag ko. Baka niloloko lang tayo. Tingnan natin sa unahan. Iyon yata ang nakasalubong natin sa daan. Nakasal. Nakatira sa lumang bahay na ganito. Tiyak na walang kinalaman sa amo na iyon. Walang kaugnayan. Tingnan ko nga kung si GQ ba talaga ang ikakasal. Hintayin mo ako. Pupunta ako sa bungad ng baryo. GQ. Talaga bang ikaw ang ikakasal? Ito pala ang orihinal. Si GQ na nakipagkasundoan sa akin ng kasal. Mukhang mas kay G-Euro. Ang cute na ito ay mas matatag. Tumigil ka nga. Kanina pa kita kinakausap. Hindi mo ba narinig? Bingi ka ba? Bitawan mo. Bitawan mo. Ang mabuting aso ay hindi humahadlang sa daan. Buti nga, Huwag kang aalis. Ano ba talaga ang nangyayari? Linawin mo nga sa akin. Noong nakaraang linggo ay kinasal na. Bakit ngayon ay may kasal na naman? hindi ito ang bahay ng mga G. Wala kang karapatan na mag-utos sa akin. Ikaw. Ate mo ako. Pinalalaki mo ang iyong loob na kausapin ako ng ganyan. Sige. Kung gayon, bilang ate mo. Ngayon ay tuturuan kita kung paano maging tao. Bitawan mo ako. Si. Euro, okay ka lang. Nakakainis. Zhou Mingshen. Patayin mo siya para sa akin. Saktan mo ako? Zhou Mingxuan. Kaya mo ba? Ako. Zhou Mingshen. Inaapi niya ang asawa mo. Wala kang kwenta. Ano ka ba? Natulala. Sweetheart. Pagkatapos kong ilipat ang pera mo, agad kitang didiborsyuhin. Kayo ngayon ay pumunta sa Binhai Village ay para bisitahin ang asawa ko, di ba? Asawa mo. Ang amo na dapat naming makita ay may apelyidong Jiang. Sa labas, hindi niya kailanman ibinunyag, anumang balita. Hindi rin sinabi sa akin ng kapitan. Hindi ko rin alam. Kung ganoon, hindi na. GQ. Ang asawa mo ay isa lang, mahirap na lalaki. Huwag kang magyabang dito, nang-aaway ka ng malaking negosyante. Kung mahirap o mayaman ang asawa ko, kapag dinala nila, napakalaking dote malalaman ninyo natural. Kapitan. Aze, tingnan mo ito ay lahat ng mga tinulungan mo dati hindi makabalik mga regalo ng mga taga-nayon na hindi nakadalo sa kasal. Sabi nila, wala kang kulang kaya itong mga gamit na ito bilang dote para kay GQ. Ate, tatanggapin ba ito? Kahit na ang mga ito para sa mga taga na yon na nagbigay, ay hindi gaanong mahalaga, ngunit napakaraming dote. Wala nang lugar sa bahay natin. Kahit hindi kasya, kailangan tanggapin mga regalo para sa kasal, ang ibalik ay malas Aze ang mga naitulong mo sa lahat dati ay napakarami. Ngayon, ang mga bagay na ito ay wala lang. Kaya, unahin natin ang mga ito, saka dalhin pabalik saka. Hindi din naman angkop dito. GQ, sasabihin ko sa'yo, bakit pagkatapos mong mag-asawa sa probinsya, naging tanga ka? Para kang mga taga-probinsya, parehong-pareho. Ang tapang mo, sinaktan mo ako, ikaw. Ininsulto mo ang mga taga-probinsya. Dapat kang paluin. At saka, ngayon pumunta kayo sa probinsya ay may hahanapin kayo, di ba? Wala naman kayong pinagmamalaki. Ang hinahanap namin ay ang magpapaunlad ng baryong ito, ang amo na nasa likod. Hindi katulad ng mga tao dito. Baka naman nakatira siya ngayon sa baryong ito, sa isang malaking mansyon. Mansion? Kung iisipin mo, itong lumang bahay, talagang pwedeng i-renovate. Pag uwi ko, sasabihin ko sa asawa ko. Dali, dalhin mo kami sa kapitan. Tiyak na alam mo kung nasaan siya. Oo. Huwag mong sayangin ang oras namin. Bilasin mo. Mahalagang bagay? Dahil binanggit mo ang mahalagang bagay, bakit hindi natin pag-usapan ang tungkol sa inyong mahalagang bagay ng pamilya Zhou? Ano ang ibig mong sabihin? G-Euro, gusto mo bang malaman ang tunay na dahilan kung bakit ka pinakasalan ni Zhou Mingxuan? Tunay na layunin. Tunay na layunin. G-Euro, gusto mo bang malaman?
Ang pagpapakasal ni Zhou Mingxuan sa iyo, tunay na layunin. Tunay na layunin. GQ, alam mo ba, gusto kong gamitin ang pera ng pamilya G para bayaran ang utang ng kumpanya. Hindi dapat, ha? Mingshan, posible bang may itinatago sa akin? Simula ng pakasalan niya si Joe, araw-araw lumalabas para mamili ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Joe. Alam ba niya? Ma, ano bang sinasabi mo? Anong sitwasyon? Anong nangyari sa pamilya Joe? Anong problema sa pananalapi? Mingshan, ikaw. Euro. Ikaw ay miyembro ng pamilya Joe. Siya, tiyak na gusto tayong paghiwalayin. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ako paghiwalayin kayo? Gusto ko pang. Perpektong magkatugma magkasama habang buhay. Kung gayon, ang sinabi mo kanina, ano ba talaga ang ibig sabihin? Pwede mong tingnan ang kalagayan ng pananalapi ng Zhou Group. Malalaman mo pagdating ng panahon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tigil. Sino kayo? Paano kayo nang ahas na apihin kami? Asawa ni AZ. Lumabas na ang mga nasa loob, bilis binugbog ang nobya. Sino ang nangahas manakit sa asawa ni AZ? Sa tingin ko, ayaw na niya ng buhay niya. Mingshan, ano ang gagawin natin? Mukhang ang mga taong ito ay hindi madaling pakiusapan. Ikaw ba ang gustong manakit kay GQ? Hindi ako ang gumawa. Ikaw. Isisi mo lahat sa akin. Isang magandang pares. Naghihiwalay kapag may problema. Talagang magaling kayo. Akala ko ang saya-saya ng relasyon ninyo. Huwag kang magyabang. Wala kaming ginagawa sa iyo. Kung papayagan mo silang kumilos, tatawag ako ng pulis. Pulis. Nakita ko kanina, ikaw ang gusto manakit sa asawa ni Aze. Aling kamay ang ginamit mo? Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Huwag. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi ko naman siya tinamaan. Huwag mong putulin ang kamay ko. Kuya, patawarin mo na ang asawa ko. Tingnan mo si GQ. Wala naman siyang problema. Wala kaming ginawa. Oo nga. Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Asawa mo siya. Ikaw ba ang nagutos? Nasaktan ang asawa ni AZ. GQ, tingnan mo ang suot nila. Mukhang tagalungsod sila. May alitan ka ba dati sa kanila? Kaya pumunta sila sa Binhai Village para sirain ang kasal ninyo ni Aze? GQ, huwag kang matakot. Kahit wala si AZ, nandito kami. Walang gagalaw sa iyo. Ang mga kamag-anak ni AZ sa akin ay mas mabuti kaysa kay Jishong na walang pusong ama. Ang unang 20 taon sa pamilya G ay talagang nasayang. GQ, ako ang iyong ate. Pabilhin mo silang pakawalan ako. Oo, GQ. Ako ang iyong bayaw. Pabilhin mo silang pakawalan kami. Ano ba ang nangyayari? Kayo ay iisang pamilya. Bakit hindi ko narinig? May isa pang anak na babae ang pamilya G. GQ. Siya ba ang iyong pinsan? Ano ito? Siya at ako ay magkapatid sa ama. Iyon lang. Ako at ang pamilya G ay wala ng relasyon matagal na. Nagpapakasanto ka pa. Dahil lang ba, hindi ka nakapag-asawa ng mayaman, nagagalit ka sa amin. Jiro, dahil minsan tayo ay isang pamilya, huling beses kitang papayuhan. Zhou Mingxuan, pinakasalan kanya para lang makuha ang mana ng aking ina, na iniwan sa pamilya G, at ubusin lahat, para takpan ang butas sa pananalapi ng kanyang Zhou Group. Anong sinabi mo? Alam na niya talaga, ang pananalapi ng aming kumpanya ay nagkaproblema. Huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Hindi maganda ang relasyon ninyo. Iyan ay tiyak na katotohanan. Paano siya biglang maging mabait at sasabihin sa iyo ang totoo? Maayos naman ang takbo ng kumpanya namin. Walang problema sa pananalapi. Nagpupumilit na lang. Si GQ, itong pangatlong anak na babae, tiyak na gusto niyang sa harap ng mga taong ito. Sinasadyang siran ang asawa ko para patunayang mas maganda ang napangasawa niya kaysa sa akin. Mahal ko. Anong ginagawa mo? Marami sila at malakas. Hindi natin sila kayang kalabanin. May mas mahalaga pa tayong dapat gawin na kailangan nating asikasuhin. Kailangan na tayong umalis agad.
Ngayong araw, pumunta kami sa Binhaikan. Ang pangunahing dahilan ay para samahan si Mingshan, upang bisitahin ang amo na iyon. Hindi dapat ipagpalit ang malaki para sa maliit. Sa ibang araw na lang, humanap ng pagkakataon, para turuan ng leksyon si GQ. Dalhin mo kami agad sa kapitan ng barangay. May kailangan kaming sa kanya. Hindi ba gusto mo lang na ipahatid sa kapitan na kayo'y dalhin upang bisitahin ang aking asawa? Hindi na kailangan pang magpaligoy-ligoy. Ang asawa ko at ang kapitan ay babalik na agad. Sa tingin ko, simula nang may kasal ka sa probinsya, lalo kang naging bobo. Ang hinahanap namin ay, ang malaking amo sa likod ng Binhaikan. Paano naman magiging, ang mahirap mong asawa? GQ, itong kapatid mong babae talagang parang walang utak. Ang dami ng sinabi, hindi pa rin naiintindihan. Sabi mo magkapatid sa ama, si GQ ay matalino, itong si G-Euro, ay tiyak na nagmana, ng katangahan ng kanyang ina. Ikaw. Pagbukas pa lang ng bibig, gusto na maghanap ng amo sa likod. Kung malaman ni Aze na itong bobong ito ang bibisita, tiyak na hindi siya tatanggap. Narinig mo ba? Ang asawa ko ay babalik na agad. Mananatili ako dito, at manonood kung paano ninyo balak humingi ng pabor sa aking asawa. Ate, dalhin mo muna ito sa bahay. Ako na ang mag-aayos ng natitira pang sasakyan. Sige, makita ni GQ ang napakaraming bigay kaya, baka himatayin siya sa gulat. Tara na. Dali, dalhin mo kami sa kapitan. Wala akong oras para makipag-artista sa'yo. Bitawan mo. Bitawan mo. Ikaw. GQ, ganyan mo ba tratuhin ang kapatid mong babae? Kung ikaw ay inapi nila at ng nanay mo sa loob ng 20 taon, gusto mo pa bang kilalanin siya bilang kapatid? Ako. GQ, ang nanay mo ay maagang namatay. Si tatay at ang nanay ko, ang naghirap para palakihin ka. Ngayon, hindi mo lang blinak si tatay, kundi siniraan mo pa ang nanay ko. May konsensya ka pa ba? Ang konsensya ay dapat ibigay sa mga taong karapat-dapat para sa inyong sirang pamilya. Ang aming GQ ay nasasaktan na sa loob ng 20 taon. Ano bang sinasabi mo? Kung may pagmamahal, doon ang tahanan. Sa lungsod, ang malamig na lugar na iyon ay inyong tahanan. Ang aming Binhai Village, ang tunay na tahanan ni GQ. Tama GQ. Ngayon ang aming Binhai Village ay napakaunlad na, dito ka hindi ka namin hahayaan na makaranas kahit anong hirap. Si Aze ay napakatalino. Dito kayo tiyak na mas maganda ang buhay nyo kaysa sa lungsod. Mga ignorante. Lahat kayo ay mga ignorante. Ming Zuan, tumawag ka na agad, ipatawag mo ang kapitan. Mahigit 10 tawag na ang ginawa ko, hindi siya sumasagot. Sigurado ba tayong na-scam tayo? Si Kapitan, sa wakas ay tumawag na. Buti naman. GQ, si Kapitan ay dadalhin tayo para makipagkita sa malaking pinuno sa likod ng Binhai Village. Mamaya, sasabihin ko sa kanya na pinagawa mo sa asawa mo na magpanggap na siya. Sa oras na iyon, kayong mag-asawa ay palalayasin sa nayon at mawawalan ng tahanan. Alam ni AZ na kayo ang lumapit sa kanya. Hindi niya kayo tutulungan. Hoy, Kapitan, nasaan ka? Ay, pasensya na. Marami talaga akong ginagawa ngayon, nakalimutan ko sa sobrang busy. Saan kayo ngayon? Pupunta na ako, at isasama ko ang pinuno. May kasal dito. Dito ako maghihintay sa'yo. Kapitan, bilisan mo na pumunta rito. May tao dito na nagpapanggap na pinuno ng inyong nayon. Ano? May nagpapanggap? Hintayin niyo ako dyan. Pupunta ako agad. Kapitan, ano yun? Bakit ang seryoso mo? Hindi ba ito ang napag-usapan ngayon? May importanteng tao na darating para sa iyo. Ngayon, nasa lumang bahay ninyo. Naghihintay sa iyo. Kanina sinabi mong may tao na nagpapanggap sa iyo. Nagpapanggap sa akin? Tingnan ko nga. Narinig mo ba, GQ? Dadalhin ng kapitan ang boss. Para sampilin ka. Narinig ko na, kayong mga taga-Binhai, lahat ng kita. Napupunta sa boss na nasa likod nito. Kayong mga taga-nayon ay mga trabahador lang kapag dumating siya. Kung masaya siyang kausap ako. Ingat kayo, baka ako magreklamo tungkol sa inyo. Gusto niyang sabihin kay Aze, ang reklamo tungkol sa atin. Makinig kayo. Nakakatawa, no? Kahit bumagsak ang langit, si Ace ay hindi papanig sa inyong mga cute.
Magmamatigas lang kayo. Mamaya ay magsisisi kayo. G. Euro, dapat talaga kitang pasalamatan ng husto. Para sa akin ay nagpakasal ka sa isang cute na asawa. Kung hindi, baka ang pagkainis ko sa katangahan ay sumabog ng daang beses. Higit pa doon. Sino ang tinatawag mong tanga? Ako si Joe Mingshan, mayaman ako. Ang importante, mayaman ako. Tama. Mayaman ang asawa ko. Ang asawa mo. Ngayon ay kasal kayo. Hindi naman kaya dahil sa sobrang kahirapan. Nagtatago sa bahay. Hindi na lumalabas. Mahirap? Hindi ba ginagamit mo lang ang maliit na mana ng nanay ko para magkaroon ng lakas ng loob dito? Maya-maya ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na yaman. Isang mahirap na lalaki ang maghangad ng kayamanan laban sa akin. Napakatawa. GQ, kung ang pamilya mo ay talagang tulad ng iyong, sinasabi na napakayaman. Kung gayon ako ay, Anong gagawin mo? Ang asawa ko ay mag-live stream. Pumasok sa kulungan ng baboy ng inyong baryo at kumain ng tae. May ganitong hilig pa? napakarumi naman. Anyway, si GQ ay nagpakasalsa. Isang mahirap na magsasaka. Tiyak na hindi mayaman. Ang kulungan ng baboy na ito, tatalunin mo ngayon. Itong babuyan, tatalon ka ngayon. Ate, nasan si Aze? Hindi ba kayo sabay pumunta? At may iba pa pang dote. Hindi na kasya sa bahay. Naghahanda siya doon. At saka, Ito. Mingshan. Ang perang ito kapag pinagsama, kaysa sa yaman ng pamilya G, mas mahalaga pa. Ngayon, ang mahal ng ginto. Ang Joe Group namin, kung mayroon tayo nito, hindi na namin kailangan pakasalan si G Euro at magtiis sa kanya. May mali. Ang buong nayon ng binhay, lahat ay nagtatrabaho para sa amo. Saan nila nakuha ang napakaraming ginto? Ang mga bagay na ito, tiyak na puro peke ang mga ito. Chuchu, ang dalawang ito ay, siya ang aking kapatid na babae na iba ang ina. siya pala ang orihinal na. Si G Euro na dapat pakakasalan si Aze. Mukhang malayo sa ating GQ. Buti na lang ayaw niyang magpakasal. Na nagbigay daan sa pamilya Jiang namin, na mapakasalan si GQ. Napakabuting manugang na babae. Tingnan natin, ang mga bagay na ito, kung totoo o peke. Anong ginagawa mo? Gusto mong nakawin ang dote ni QQ? Baliw ka ba? Tinalo mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Chuchu, sinong tinatawag ng asong ito? Ikaw. Siya ang asawa ni G Euro at siya ang darating ngayong araw na si Joe Mingshuan na dadalaw kay Aze. Ngayong araw, kayong dalawa. Ang dadalaw kay Aze. Ang kapatid kong lalaki ay nasa pasukan ng nayon, nag-aayos ng natitirang dote. Darating na siya. Kapatid mong lalaki? Ito ang dapat ninyong makilala ngayon ng malaking amo, tunay na ate. Hindi ba siya isang babaeng taga-bukid? At naglakas loob siyang umasa sa koneksyon ng amo. Napakawalang hiya talaga. GQ, naglakas loob mo akong tamaan. Ininsulto mo ang pinakamalapit na tao sa akin. Dapat kang tamaan. Anong pinakamalapit? Ako si G Euro. Ako ang ate mo. Ano siyang kamag-anak? Anong klasing ate ka? Si QQ at ikaw ay wala ng iba kundi parehong may apelidong G. Siya ay inaapi ninyo sa loob ng 20 taon. Ngayon, ako ang babawi para sa kanya. Lahat ay babawiin. Ikaw. Baliw. Lahat kayo ay baliw. G Euro, nakita ko kanina na interesado ka sa mga dote na ito. Kung magsisisi ka ngayon na hindi mo pinakasalan si Aze, huli na o. Walang pagsisisi. Ang mga bagay na ito, sa unang tingin, galing sa wholesale market, kinuha para magmukhang magarbo. Inaamin ko na ang Binhay Village ninyo ay umuunlad ng maayos. Pero sa inyo ay walang kahit anong koneksyon. Ang amo na nasa likod ninyo ang nag-abay ng mabuti. Salamat sa pagkilala sa asawa ko. Huwag kang magpanggap dyan. Sandali lang, kapitan. Isasama niya ang amo. Ang inyong paghihirap, malalantad ang tunay ninyong kulay. Bilisan nyo, alisin na ang mga basurang ito. Huwag kayong maiyang pagtawanan. Dalawang cutie. Talagang hindi kayo natututo hanggat hindi kayo nahuhuli. Si Ace at ang kapitan, darating na sila. Gusto ko talagang makita kayong dalawa, kung paano kayo makakalabas dito. Sige, mga kababayan, pumasok na kayo at magpatuloy sa kainan. Huwag na kayong mag-alala sa dalawang ito. Tara na, tara na. Bala ko pa sana, ipakilala kayo kay Aze. Pero ngayong nakita ko kung gaano kayo katanga, kahit na si Aze mismo ang magturo sa inyo, ang pagpapaayos ng resort, malamang hindi ninyo matututunan. Bumalik na lang kayo sa inyong lungsod. Manatili na lang kayo doon. Umalis na. Tumigil ka nga.
Ano ba ang problema sa kapitan na ito? Bakit hindi pa siya dumarating? Bumalik ako sa barangay hall para may asikasuhin. Ang amo na gusto ninyong bisitahin. Pumunta na doon. Sa oras na ito, malamang darating na. Magaling. Sabi ng kapitan, darating na ang amo na yon. Ate, hintayin natin si Aze. Tingnan mo. Ming Shen. Iyon ba ang amo na dapat nating makita? Nakapormal na damit. Malamang pinapahalagahan tayo. Bilisan mong salubungin. Sila dapat, galing sa lungsod, di ba? Hindi ah. Ang suot niya ay damit pang kasal. Ate, hulaan mo kung sino yung dalawang cute, paano nila haharapin si AZ. Sobrang baba ng tingin nila sa baryo natin. Umuwi kayo sa lungsod. Siya dapat ay asawa ni JQ. Kung gayon, hindi siya yung hinahanap natin. Ang sama ng swerte. Magandang araw sa inyo. Ako si... Umalis ka. Ming Shen, tanungin natin ang kapitan. Ano ba talaga ito? Pumunta tayo ngayon sa kapulungan ng baryo. Questionin natin ng mahigpit ang kapitan ng baryo Binhai. Ano ba talaga ang nangyayari? Dalhin niyo siya sa akin. Siya si Zhou Mingxuan. Ako yung hinahanap nyo. Ming Shen, ano ba yung sinabi niya? Ano yung sinabi niya? Kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, ang amo na hinahanap natin ay siya. Naniniwala ka ba? Sila kanina ay hindi nagsabi ng kahit ano sa'yo, di ba? Ming Shen, hindi mo pa ba naiintindihan? Ito ba, si GQ iyan, ang mahirap na nobyo na pakakasalan. Nagpapanggap na parang si GQ, pinipilit na mang-scam sa amo. Talagang walang hiya. Ikaw, Sinta? Sino ang sinasabi mong walang hiya? Bumalik ka na lang sa aming Binhai Village. Ang aming barangay ay hindi kailanman hindi kayo welcome. Wala akong pakialam. Pupunta na kami kay kapitan ngayon din. Sa oras na ito, ang kapitan ay dapat nasa Binhai Road na. Kung may kailangan kayo, direkta na lang sa akin. Ano? Wala ang kapitan sa barangay hall. Sabi ng kapitan mismo, nasa barangay hall daw siya. Paano siya wala sa Binhai? Kanina lang, ang kalapit na barangay may kailangan ng tulong kay kapitan. Pumunta siya para tumulong. Tumulong? Ano ba talaga ang nangyayari? Binhai Village. Ano ba ang ginagawa ng kapitan? Sa tingin ko, kung hinahanap niyo siya para siya ang tumulong sa inyo na hanapin ako, narito na ako. Kung may kailangan kayo, sabihin na lang sa akin. Ikaw. Napansin ko, ang pamilya ninyo, talagang magaling magpanggap. Buti na lang hindi ako nagpakasal dyan. GQ. Pinalitan mo ako at nagpakasal ka sa itong mahirap at nagpapanggap na pamilya diyang. Talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Tama na, Jiro. Si Aze, ang hinahanap ninyo na nagpapaunlad ng Binhai Village ang malaking amo sa likod. Kung hindi ka naniniwala, kunin mo ang iyong asawang malapit ng mabangkarote. Umalis ka. Sino ang sinusumpa mo? Ang Joe Corporation namin ay maayos na pinapatakbo. Wala kang pakialam, babaeng taga-baryo. Magsalita ng kung ano-ano. Sige, Ming Shen, kanina, itong dukhang tao ay niloloko lang tayo. Punta na tayo kay kapitan ngayon para tanungin ng malinaw. Tama. Itong pamilyang ito. Lahat sila magaling magpanggap. Malas. Ang malas na makilala silang dalawa. Buti na lang, hindi na sila makikita. Oo nga pala. Kanina, noong wala ako. Ano ang sinabi nila sa iyo? Umuwi muna tayo at kumain kasama ang mga kamag-anak. Sa daan na lang pag-usapan. Itong si Zhou Mingxuan at Jiro ay masyadong nagyayabang sa ating Binhai Village at sa mga taga-baryo. Ang dalawang pamilya nila hindi makabuo ng isang mabuting tao. Paano mo ito haharapin ang bagay na ito? Ito ay usapin ni Kapitan. Hayaan mo siyang bumalik. Oo nga. Kahit tumayo ka sa harap ng dalawang maliliit na sinta, hindi ka pa rin nila paniniwalaan na siya ang taong gusto nilang makita. Yung dalawang tao na galing sa lungsod ngayon ay nag-imbita pa kay Kapitan. Nakakainis talaga. Ang Binhai Village ay malas. Sana hindi na lang ako pumunta. Bakit nawawala ang kapitan? Paano pa tayo? Makikita ang amo. Kapitan, Sagutin mo na. Tanungin mo ng maayos. Ano ba talaga ang gusto niya? sabi ko, Kapitan, saan ka nagpunta? Nag-text ako sa iyo, di ba? Bakit hindi mo tiningnan? Pupunta ako sa kabilang barangay. Yung hepe na gusto ninyong puntahan, pumunta na sa inyo.
Kayo na lang doon, maghintay na lang kayo. Ito. Siguradong mahina ang signal dito sa barangay. Walang abiso. Ibig sabihin, maghintay pa tayo, makikita natin yung hepe. Tingnan mo yung text. Narito ako dito sa Barangay Binhay. Naging kapitan ako ng mahigit 10 taon. Sa aking gawain walang pagkakamali. Ano, kapitan? Itong hepe, may sinabi ba sa iyo? Ano ang sasabihin niya sa atin? Meron. Hindi ba? Kailangan pa bang mag-set ng ibang oras? Kung ganun, para makabawi, imbitahan natin siya at ang kapitan, kumain sa lungsod ng masarap. Hindi na kailangan. Ayaw niya kayong makita. Ano ang sinabi mo? Ang ginawa ninyo ngayon sa Barangay Binhay, alam na niya lahat. Hindi, kapitan. Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang maling nagawa namin? Kayo hinahamak ninyo ang mga mamamayan at higit sa lahat, ang Barangay Binhay. Bilang developer ng Lumang Nayon, amo, dahil kayo ay hindi ninyo pinapansin kaming mga taga-nayon, hindi na kailangan ituloy pa. Hindi ko naman. Tama na. Pinutol mo ang tawag ko? Hindi naman ito kung anong magandang nayon. Mga tao lang na nasa pinakamababang antas ng mangingisda. Ano bang magaling sa kanila? Gagawin ko ang proyektong ito kahit wala siyang tulong. Sa pagbibigay ng plano sa pagbabago, basta mag-invest ng pera, tiyak kong gagawin itong mas maganda kaysa sa kanilang lumang nayon. Sinusuportahan kita, Ming Shen. Tiyak na gagawin mong ang nayon ng walang pagtanda ay mababago. Na mas maganda kaysa sa nayon ni GQ. Bukas ay ililipat ko ang pera sa inyong kumpanya. Talaga. Salamat, Euro. GQ, huwag mong asahan na magkakaroon ka ng anumang bagay na makakahigit sa akin. Kapag pumasok na ang pera, kailangan kong agad na bayaran ang utang ng kumpanya. At saka, ang karapatan sa pagpapaunlad ng nayon ng walang pagtanda ay hindi pa naayos. Kakatawag ko lang sa kaklase ko sa lungsod sa telepono. Sabi niya ang karapatan sa pagpapaunlad ng nayon ng walang pagtanda ay hindi pa napagpasyahan. Hindi pa napagpasyahan? Kaya bakit si Zhou Mingxuan ngayon ay pumunta sa iyo? Chu, narinig ko sa'yo ngayon, ang pamilya Joe malapit nang mabankrupt. Ano ang plano niyang gamitin para sa development? Bangkarote. Mag-develop ng resort. Ma, ang malaking utang ng ating pamilya, ano ba talaga ang gagawin natin? Ang unang asawa ni Ji Xiong, pagkatapos niyang maging kabit, hindi ba't nag-iwan siya ng malaking mana sa pamilya Ji? Nag-iwan ba ng malaking mana? Kapag nakapag-asawa ka na ni GQ, kunin mo ang pera ng pamilya niya para punan ang butas na ito. Oo nga. Muntik ko nang makalimutan. May engagement kami ni GQ. Mabuti itong ideya. So, ang pamilya Joe ay malapit nang mabankrupt. Alam ko na Zhou Mingxuan, siya ay sa harapan. Dumating para humingi ng payo sa inyo. Paano gawing mas maganda ang lumang nayon? Pagandahin pa. Ngunit sa totoo lang, gusto lang niyang magpakitang gilas kay Jiro. Ang ibig mong sabihin, gusto ni Zhou Mingxuan na gamitin ito para makuha muli ang pera ng pamilya Ji sa pamamagitan ng daya para punan ang butas ng kanyang kumpanya. Tama. Aze, ang kaklase mong tagalungsod, kaya ba niyang makuha ang karapatan sa pag-develop ng nayon ng Bulao? Maayos na? Siya ang namamahala sa nayong ito. Malamang walang problema. Kaya kontakin mo siya. Bisitahin natin siya bukas sa lungsod. Pumunta sa lungsod para makita siya. Gusto mo bang ako ang mamuno dito? Sa pag-develop ng nayon ng Bulao? Matalino kumpara sa dalawang tangang iyon ngayon. Mas mahusay, mas mahusay. Mabuti rin ito sakto. Chu, simulan mong harapin mula sa simula. Anyway, marami tayong pera. Kahit anong gusto ninyong gamitin, susuportahan kayo ng ate. Salamat, ate. Zhou Mingxuan, kaya mo ba talaga ang karapatan sa pag-develop ng nayon ng Bulao? Hindi ba't naayos mo na iyon? Bakit pumunta ka ulit sa responsable? Ang laking proyekto, kailangan talaga ng double confirmation. Huwag kang mag-alala. Dahil sa iyong suportang pinansyal, tayo, tiyak na mas maganda kaysa sa nayon ni GQ, 100 beses na mas maganda ang development. Iyan ay sapat na. Sa pagkakataong ito, dapat talunin si GQ, talunin para sa akin. Oo naman. GQ. Ano ang ginagawa nilang dalawa? Bakit sila narito? Baka pupunta rin sila para makipagkita? Euro, hintayin mo ako. Nakakahiya, magsuot ka na ng sapatos. Sige. Buti na lang walang ibang kakilala ang nakakita.
Kaya pala dati ikaw tinatawag siyang Corgi ay. Ganun pala. Siguro ngayong araw may importanteng tao na makikilala, kaya naglagay ng pampataas. Tara. Kung hindi ako nagkakamali, kayo rin ay pumunta para makipagkita sa tagapamahala ng Bulao Village, diba? Wala kang pakialam. Ano naman ang ginagawa ninyo rito? Pareho lang sa inyo. GQ, ang ibig mong sabihin, hindi naman siguro gusto ninyong agawin ang karapatan sa pagpapaunlad. Nagbibiro ka ba? May pera ba kayo? Kilala ba ninyo ang tagapamahala? Alam ba ninyo kung paano gawing muli ang lumang nayon? Malamang, wala kayong blueprint. Hindi ba kayo marunong gumuhit? Huwag kayong magpahiya dito. Bumalik na kayo sa inyong sirang nayon. Mamalakaya na lang kayo. Huwag na ninyo silang pansinin. Sa araw na ito, sayang lang ang pagpunta nila. Kayo ang nag-aksaya ng oras. Ang asawa ko at ang tagapamahala na si Director Son ay nagkita na ng isang beses. Ngayon na ang huling pagkakataon upang tapusin ang mga detalye tungkol sa pagpapaunlad. Kayo, dalawang taga-probinsya. Ano ang maaari ninyong ikumpara sa akin? May sasabihin ba si Director Sun? Kumusta, Director San? Kilala ba talaga nila si Director Son? Uy, pupunta na ako diyan. Sige, kami ni GQ ay kakadating lang. Mukhang totoo ang pagpapanggap mo. Hindi ako naniniwala na talaga bang kilala niya si Mr. Son? Anong tinatawag mong Mr. Sun? Ang layo naman. Tayong lahat ay mga dating kaklase na maraming taon. Tawagin mo na lang akong Sun Ming. Sige, kami ni GQ ay maghihintay sa iyo sa pintuan. Shaoli? May kaibigan akong apelyidong Jiang na nasa hotel ninyo. Ikaw ang bahala sa kanya. Darating na ako. Okay, Mr. Sun. Huwag kang mag-alala. Si Sun Ming ay dapat darating na. Lumabas tayo at maghintay sa kanya. Sige. Lakas ng loob mong tawagin si Mr. Son sa pangalan. Alam kong nagpapanggap kayong dalawa. Sa aking palagay, kayo ay dapat bumalik na sa inyong sira-sirang baryo. Ang lungsod na ito ay hindi lugar para sa inyo. Si Mr. Son ay hindi isang amo na. Maaari ninyong makita kapag gusto ninyo. Sinta. Sa tingin mo, talaga bang nakilala ni Mr. Sun si Zhou Mingxuan? Kahapon sa telepono sinabi niya ang proyekto ng pagpapaunlad ng Bulao Village ay hindi ibinigay sa sinuman. Paano naman naging sigurado si Zhou Mingxuan na ang karapatan sa pagpapaunlad ay ibibigay sa kanya? Maraming salamat, Euro, sa pagpayag na mag-invest sa proyektong ito. Ang pera, kailan darating? Kapag naayos mo na ang development rights, kasama si Mr. Son, ililipat ko na sa iyo ang pera. Kung hindi lang talaga kailangan ng pera mo, hindi ako magiging ganito, kababa sa isang babae. Naiintindihan ko. Ano yon? Si Zhou Mingxuan, siguradong hindi pa niya nakukuha ang pera ng pamilya G. Kaya, napipilitan siyang magpanggap na makipagkita kay Mr. Sun para maniwala si Ji Euro na nakuha niya ang development rights ng baryo. Iyon ang nagpapaliwanag ng lahat. Baka mamaya, may ipakilala siyang peking si Mr. Sun. Si Xuan? Mr. Sun? Dumating na, nasa pintuan ako. Pasensya na. Ayos ka lang ba? Mr. Son, buti naman at dumating ka na. Hinintay kita rito, ng halos isang oras. Kumusta, Mr. Son? Bakit siya naghanap ng napakatandang tao para magpanggap? Nasira ang reputasyon ni Mr. Sun. Hayaan mo. Si Mr. Sun na ang bahala sa kanya. Ito ang asawa ko, si Euro. Kumusta? Nalaman niya na ang development ng Bulao Village ay ibibigay niyo sa aming pamilya Joe. Kaya espesyal siyang pumunta sa harap ninyo upang magpasalamat. Oo. Ganito. Sa loob na tayo mag-usap. Sige. Sandali lang, Mr. Son. Dahil narito na kayo. Tingnan ninyo ang 2 taong ito. Kilala niyo ba sila? Huwag kang mag-alala. Galing kasi sila sa probinsya. Imposibleng makilala nila ang tunay na Mr. Son. Mr. Sun, hindi po ba ninyo kami nakikilala? Kagabi, kasama ka ng asawa ko sa telepono. Sa telepono. Kagabi, ang naaalala ko ay nakakita ako ng taong wala pang 30. Paano sa isang gabi ay tumanda ng ganito? Hindi, siguradong gusto nila tayong subukan. AZ, hindi mo yan alam. Si Mr. Sun ay maraming proyekto.
busy sa negosyo. Ang pagtanda sa isang gabi ay hindi imposible. Pasensya na, hindi ko kayo nakilala kaagad, Mr. Sun. Naalala niyo ba kagabi kung ano ang pinag-usapan natin? Ito. Mr. Sun, malaking boss ka. Bakit ka kinakabahan? Baka mahuli ka. Natakot ka. Tama na kayo. Mula kanina, puro kayo katha-katha. Ang CEO Sun ay matagumpay sa negosyo. Imposibleng wala pa siyang 30. Tama, tulad ko, isang mayamang anak ng mayaman. Saka lang ako halos, nagtagumpay bago maging 30. Mr. Son, lahat ay dahil sa kanyang pagsisikap. Noong bata pa siya, kaya niya, sa edad 40, maging ganito ka-successful. Ang asawa ko ay naging matagumpay sa 30. Kung hindi mo kaya, hindi mo kaya. Huwag mong idamay ang asawa ko. Ikaw. Sino nagsabing hindi ako kaya? Euro, ikaw ang asawa ko. Sabihin mo sa kanila na kaya ng asawa mo. Ano ba? Sabihin mo. Tama na, Ming Shen. Tungkol sa bagay na ito, mas mabuti pa siguro na sa bahay na lang natin pag-usapan. Kung hindi, pumunta ka na agad. Magpatingin sa isang Chinong doktor. Ikaw ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Joe. Hindi dapat maaapektuhan ang pagpapatuloy ng lahi. GQ, tama na. Ang ganitong bagay, sinasabi mo sa harap ni Sonzong. Wala ka bang hiya? Marami pang sabihin. Gusto kong marinig. Gusto mo pa ba ang bayad mo? Oo. Pumasok na tayo at pag-usapan ang tunay na usapan. Ang dalawang ito. Hindi ko kilala. Narinig mo ba, GQ? Kayo, mag-asawang patawa, sa harap ni Sonzong. Nagpapanggap pa kayong close. Lies na kayo. Sino ang nagpapahintulot sa inyong umalis? Anong gagawin mo? Ito ay hindi lugar para sa mga taga-probinsya na makapagsalita. Hinaranggan mo ang daan ni Sonzong. Lies ka na. Ikaw. Bitawan mo. Ikaw? Sinasabi ko sa iyo, darating na ang totoong Sunzong. Sa oras na iyon, makikita mo na, dinala ka ni Zhou Mingxuan ang tunay na layunin. Si Sonzong mismo ay nandito. Anong totoo o hindi? Kung maglalakas loob ka pang, sirain ang reputasyon ni Sonzong. Tatawag agad ako ng tao para ipadala ka sa presinto. Sige. Di mag-report sa pulis. Tingnan natin kung sino ang narito na gumagamit ng pangalan ni Sunzong para manloko ng ari-arian ng pamilya G. Ikaw. Anong ginagawa nyo? Pinsan. Hindi ka ba nagtatrabaho ngayon? May emergency. Bumalik ka sandali. Ano ang pinagtatalunan ninyo? At Sumama ka sa akin sandali. ano? May napakahalaga pa akong gagawin. Kailangan kong asikasuhin. Nakita mo ba, GQ? Ito ang network ng asawa ko. Ngayon, hindi lang si Mr. Son ang naririto. May manager pa ng hotel na sumusuporta sa atin. Kayo dalawang galing sa probinsya. Umalis na kayo dito agad-agad. Bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang sinaktan ko. Papag-isipin kita. Si Zhou Mingxuan, hindi siya mabuti ang intensyon. Sa tingin ko, ikaw ay galit dahil sa pagpapalit natin ng mapapangasawa. Binabalaan kita. Huwag mong pag-interessen si Ming Shen. Hindi niya ako pababayaan. Hindi ikaw ang problema. Nakakapagod, sumasakit ang kamay ko. Ang tao, hindi natututo sa pagtuturo. Hintayin natin kung kailan mawawala na siya ng pera at tao. Saka siya magsisisi. Ikaw, mabahong mangingisda. Huwag mo akong samping dito. Si Ming Shen, napakabait sa akin. Pinasali pa niya ako sa negosyo. Proyekto ng Bulaukan. Mukhang ang mga naisip mo dati ay tama lahat. Sayang lang, ang mana na iniwan ni nanay. G-Euro, wala ka ng pag-asa. Mas mag-alala ka na lang sa sarili mo. Nagpakasal ka sa isang taga-probinsya. Malamang sa hinaharap, wala kang pension o retirement. Pinsan, kailangan mo akong tulungan dito. Pagkatapos nito, kailangan mo akong bigyan ng 10%. Sige. Guard! Ihagis ang dalawang ito mga basura galing sa baryo palabasin ninyo. Huwag kang matakot. Kayo dalawa, gusto nyo bang lumabas ng kusa? O pagkatapos na bugbugin kayo? Tsaka itapon kayo? Ito ay hotel na pag-aari ng kumpanya ni Sunming. Darating na siya kung makita niya kayo na ganito ang pagtanggap sa mga bisita. Ano sa tingin mo ang gagawin niya? Pinalapastangan niya si Manager Sun. May kaibigan akong apelidong Jiang. Nasa hotel ninyo siya. Ikaw ang mag-asikaso sa kanya. Darating ako agad. Siya ba ang tinutukoy na kaibigan ni Manager Sun? Pinsan, papuntahin mo silang dalawa na umalis sa teritoryo mo. Mga basura galing sa probinsya. Paano makakakilala si Manager Son? Tama nga, tingnan mo ang suot nila. Hindi naman sikat na brand. Malamang hindi kaibigan ni Manager Sun. Pinsan, nandito mismo si Manager Son. Bibigyan kita ng 10%. Ayaw mo na ba? Manager Sun, pasensya na. Hindi kita nakita kanina.
Palabasin sila agad. Nakakairita na makita sila. Gawin nyo. Aze, mga empleyado lang sila. Wala ring silbi ang asarin sila. Sige, susunod ako sa'yo. Darating na si Sunming. Puntahan natin siya sa pintuan. Si, Tara. Akala ko, may malaki kang kakayahan. Natakot lang naman. Tumakas na parang duwag. Ginoong Son, Euro, pumasok na tayo sa loob para mag-usap. Sunming. AZ, kayong dalawa. Bakit kayo nasa labas ng hotel? Sinabihan ko si tagapamahalali na alagaan kayo. Nasaan siya? Ginoong Sun. Tagapamahalali, inutusan kita na alagaan ang mahalagang bisita. Saan ka napunta? Pasensya na, Ginoong Sun. Kanina, may inasikaso ako. Yung sinasabi ninyong si Mr. Jiang, parang hindi pa dumarating sa hotel natin. Nakabukas ang iyong mga mata, pero nagsasabi ka ng kasinungalingan. Mukhang ayaw mo na sa trabaho mo. Talagang hindi po, Ginoong Sun. Hindi ko talaga nakita na pumunta si Mr. Jiang. Anong tinatawa ninyong dalawa? Umalis kayo riyan. Kami? Sino ang pinaalis mo? Siya ang pinapakilala ko sa iyo na si Jiang Zi na dapat mong tanggapin. Ano? Paano nangyari ito? Ibig sabihin, tinulungan ko si Zhou Mingxuan kanina, ang kaibigan ni Boss San, personal kong pinalabas. Pasensya na. AZ ng aming kumpanya ay nagkamali sa pagkuha ng tauhan. Napahiya kita. Ginoong Jiang, huwag mo talaga akong sisihin. Ginamit lang din ako. Lahat ay dahil kay Zhou Mingxuan. Si Zhou Mingxuan nga, kung hindi siya kumuha ng peking Boss San, wala ring ganitong gulo, di ba? Peke? Ang ibig mong sabihin, may nagpanggap na ako at nandadaya sa ating hotel. Sunming, tara, sa loob na tayo mag-usap. Si, Manager Lee, pakisamahan mo kami sa pribadong silid ni Zhou Mingxuan. tara tuloy po kayo. Tara, ito na ang araw na hinintay ko. Boss San, itong pinag-usapan natin kanina, ang plano sa pagsasaayos ng Bulao Village. Sa tingin mo, okay ba? Sige, syempre okay. Ako, mamaya, ipapa-follow up ko na sa project department. Maya-maya, pirmahan na natin ang kontrata. Sige. Tara, tagay. Euro. Narinig mo naman, di ba? Lahat ay handa na. Kulang na lang ang pera mo. Mamaya, transfer ko na sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sige. Zhou Mingxuan, umalis ka kasama ang iyong peking Sun Zong. Bakit ka na pa rito, pinsan? Para bang pumunta ka para hingin ang 10% kickback? GQ, paano ka pa naglakas loob na dalhin ang iyong mahirap na asawa dito? Ito ay hotel ni Mr. Sun. Mr. Sun. Tawagan mo agad ang mga tao. Palabasin sila. Jiro, kung ito si Mr. Sun, yung nasa tabi ko ay... Tingnan ang suot at ayos. Parang mayaman. Pero saan ka? Kumuha ng artista. Hindi naman siguro gusto mong magpanggap na mayaman. Tumahimik ka. Siya talaga si Mr. Sun. Yung nasa tabi mo ay peke. Peke. Sira, totoong dumating na, kung mahuli ito, baka makulong. Wala akong kinalaman dito. Lahat ito ay plano ni Zhou Mingxuan. Aalis na ako ngayon, lalayo ako. Bakit ka nagmamadaling umalis? Tagapamahalali, pakihatid mo siya sa istasyon ng pulis. Ako na bahala. Huwag. Amo Joe, kailangan mo akong iligtas. Sumunod naman ako sa iyong plano. Anong ingay mo? Kailangan mo akong iligtas. Amo Joe, kailangan mo akong iligtas. Amo Joe. Ako. Biktima rin ako. Ano ba ang nangyayari? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Masakit. Bitawan mo ako. Jiro, sinabi ko na sa'yo noon pa. Si Zhou Mingxuan ay pakakasal sa iyo. Hindi dahil gusto ka niya, kundi para sa pera mo. Ayaw mo talagang maniwala. Hindi totoo, Euro. Huwag kang maniwala sa kanyang mga kalokohan. Siya ay dahil nagpakasalsa. Mangingisda ng maliit na fishing village na ito. Mangingisda, na napakahirap. Nagseselos lang siya, dahil pinakasalan mo ako, isang mayamang anak. Mangingisda? AZ, narinig ko raw na bilyonaryo ka na raw ngayon. Anong isda ang nahuhuli mo na ganyan kalaki ang kita? Bilyon. Imposible. Siya ay isang maliit na tao mula sa Binhai Village. Maliit na mamamayan lamang. Paano siya magkakaroon ng ganyan karaming pera? Kung hindi ako nagkakamali, noong pumunta kayo sa Binhai Village, ang pinagtatagong amo na hinahanap ninyo ay ako. Imposible. Talagang imposible. Pero ayaw ninyo talagang maniwala.
Ang asawa ko at ang mga mamamayan ay mababa lang ang profile. Hindi talaga sila mahirap. Hindi maaaring magsinungaling si Amoson. Mukhang si Jiang Zi, talaga nga ang nagpaunlad ng Binhai Village na amo. Ibig sabihin, ako mismo ang nagbigay ng aking asawang bilyonaryo kay GQ. Zhou Mingxuan, narinig ko na ang pamilya Zhou, simula nang umalis ang tatay mo sa negosyo, ay laging hindi maayos. Simula nang ikaw ang namahala ng kumpanya sa iyong sariling kakayahan, ay nagdulot sa Zhou Group ng malaking utang. Totoo ba ang balitang ito? Ang balita ni Amosun natural na tama. Jiro, Zhou Mingxuan. Ang pagsisikap niyang mag-RT ay para lang makuha agad ang pera mo para punan ang butas sa pananalapi nila. Ngayon maniniwala ka na ba? Hindi ganoon, Euro. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Lumayo ka sa akin. Buti na lang hindi ko na-transfer ang pera sa iyo. Maghintay ka na lang ng pagbagsak mo. Euro. Tapos na, tapos na. Dati may tsansa pa akong makabangon. Ngayon ay wala na. Ang pagpapaunlad ng Bulao Village, gusto kong humanap ng maaasahan at may kakayahang tao. Aze, handa ka bang tanggapin ito? Susuportahan kita ng buo. Siya? Amosan, ako at si Aze ay hindi magpapabaya sa iyong inaasahan. Jiang Zi. Anong ginagawa mo rito? Si Jiang Zi ay orihinal na. Fiancé ko, bakit hindi ako pwedeng pumunta rito para sa kanya? Wala akong kinalaman sa iyo. Bitawan mo ako. Ano bang sinasabi mo? Kami ang tunay na magulang. Itinakda ng kasunduang ito. Si GQI, aksidente lang iyon. Mamaya, maghihiwalay na kayo. Ikaw na walang hiya, may asawa ka na. Bitawan mo ang asawa ko. Hindi ka type ng asawa ko. Hindi ko bibitawan. Gusto ko nang makipaghiwalay. Sa impact na si Zhou Mingxuan. Si Jiang Zi ang tunay kong asawa. Bitaw! Ayos ka lang? Ewan ko kung may laso ng kuko niya. Jiro, may problema ka sa utak. May medical kit ako sa kotse. Tara, alagaan natin yan agad. Salamat, President Son. Baliw. GQ, hintayin mo ako. Ipapatawag ko si tatay para humingi ng hustisya. Si Jiang Zi, sa buong buhay niya, ay para lang kay G-Euro. Fiancé ko yan. Bakit hindi ka pa umuuwi? Mag-aalala si ate. Saan mo ba ako dadalhin? Sa lugar kung saan tayo unang nagkita. Tayo. Unang nagkita? Hindi ba sa Binhai Village yon? Ikaw, hindi mo talaga ako naalala? Mukhang pamilyar talaga to. Baka nakita ko na siya dati? Kapag nakarating na tayo sa lugar, maalala mo na. Kung mamatay lang si GQ, may pag-asa pa. Huwag kang gumalaw. Kukunin ko para sa iyo. Mamatay ka na, GQ. Si Jiang Zi ay akin lang. Mag-ingat. GQ. GQ, gising. GQ, GQ. GQ? Mag-ingat! Bakit mo ginagawa yan? Gusto mo bang mamatay? Huwag mo nang bayaran. Kung may tadhana, magkikita pa tayo. Kung may tadhana, tiyak magkikita tayo. GQ. GQ. Gising ka na. Ito. Nasa ospital ka. Kahapon, muntik ka nang mabangga ng sasakyan. Ngayon, may masakit ba sa iyo? Hindi ka ba komportable? Kagabi. Huwag mo nang bayaran. Kung may tadhana, magkikita tayo. Ah, oo nga. Naalala ko na. 5 taon na ang nakakaraan, hindi ba tayo nagkita? Ano? Bakit ka muling pumunta sa Binhai Village? Nagkunwaring hindi mo ako kilala. Wala. 5 taon na ang nakalipas pagkatapos kong ibigay sa iyo ang pera. Nakuha mo ang premyo sa design contest. Nasa bag mo yan. Wala sa bag ko. Bitawan mo ako.
Tumigil ka. Ang ibig mong sabihin noong araw na ibinigay mo ang premyo para gamutin ang kapatid ko umuwi ka at nakipag-away sa mag-ina niya na tamaan ang ulo mo sa mesa kaya nawalan ka ng bahagi ng memorya. Pero kahit wala ang alaalang iyon tayo, ay itinakda ng langit na magkasama. Pasensya na kasalanan ko ito. Kung kahapon na iuwi na kita ng mas maaga, hindi ka sana nasaktan. Bakit kita sisisihin? Kung may masisisi man, iyong driver. Sino ang nagmamaneho? Ang kapatid mo. Jiro, anong nangyari sa kanya? May lakas ka pang magtanong, kung hindi dahil sa iyo mahigpit kang kumapit kay Jiangze, paano magkakaroon ng balak si Yuro na pumatay? Paano siya mauuwi sa pagiging halaman? Anong ibig mong sabihin? Gusto lang ni Yuro na mabawi ang kanyang fiancé. Ikaw, bilang nakababatang kapatid, kahit hindi ka umunawa, okay lang. Bakit kailangan mo pa siyang agawan? Ako ang naagawan. Tama na, tama na. Bilisan mo, isakay na sa sasakyan, magpakasal ka sa probinsya at manahimik, bawal ka nang bumalik sa syudad, makakaistorbo ka sa buhay may asawa ni Yuro. Wag. Hindi ba kayo ang pilit na sumakay sa akin sa sasakyan pangkasal at dinala ako sa Binhai Village? Kami rin naman. Para sa ikabubuti mo iyan. Totoo naman. Ang aga-aga mo naman, hindi naman kita pinalaki ng libre. Sa loob ng maraming taon, di ba? Anong gusto ni Yuro? Dapat mong ibigay sa kanya. Ibinigay ko na sa kanya. Hindi pa ba sapat ang ibinigay ko sa kanya? Ang mana na iniwan ng nanay ko, ibinigay ko na sa inyo. Bakit hindi pa kayo kontento? GQ aminado si Itay. Noong una, medyo may paboritismo. Pero ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay ibigay si Aze kay Yuro. Ipinapangako ko na simula ngayon, pantay-pantay na ang turing ko sa iyo. Sa harap ko ba kayo nagsasabi ng mga bagay na ito? Tama ba iyon? Tinanong ba ninyo ang opinyon ko? Jiangze, ikaw naman, ay may kasunduan sa kasal na pinagkasunduan ng mga magulang ninyo. Siyempre, si Yuro ang dapat mong pakasalan. Hiwalayan mo na si GQ. Sige na. Ang ibig mong sabihin, pakasalan ko ang isang baliw? Anong sinasabi mo? Hindi naman sinaktan ni Yuro si GQ. Ano bang pinsala ang ginawa niya? Hindi ba siya ayos lang? Ang kawawang anak ko ay makukulong. Dapat si GQ ang pumunta sa kulungan. Kung hindi lang siya umiwas noon, paano naman si Yuro mabanggo sa gilid ng kalsada at maaksidente? Sa totoo lang, hindi ko balak magsumbong sa pulis. Ngayon, kayo na ang makipag-usap sa pulis. Ikaw? GQ, anong gagawin mo? Nagtatanong na ako sa doktor. Malamang magigising si Ji Yuro. Paggising niya, kasama ni Zhou Mingxuan na papasok sa kulungan. Sa oras na iyon, sila pa rin ang pinakaangkop na magkasintahan. Ikaw? Okay lang ba ang asawa ko? Ang proyekto sa Bulao Village magsisimula na. Sa oras na iyon, magiging abala ang ating punong taga-disenyo ng espasyo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Diang. Tiyak kong gagawin ko itong mas maganda pa kaysa sa ating Binhai Village. Siyempre, mayroon tayong pinakamahusay na supervisor na si Master G. Tiyak na magtitiwala ako.